what's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, syempre meron tayong bibigyan ng reaksyon ngayon mga katunay. Ito po ay nagmula kay Pinas News Portal. Itong balitang to, no? Bigyan natin ng reaksyon. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang balita na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang videong ito. Pasok! At ngayong araw na ito, pag-uusapan natin yung tungkol sa pagkamatay ni Mima, yung vlogger ng loyalistang vlogger. At alam nyo, Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits kay Sir Banat Bay. Syempre, supportahan nyo ang channel ni Sir Banat Bay. No, huwag nyo kalimutang mag-subscribe para maging updated tayo sa mga vlogs si Sir Banat Bay. Ipagpatuloy natin. meron ako narinig na impormasyon. Naku po, patay tayo dyan. Dahil alam nilang tagilid ang impeachment ni VP Sara Duterte, ay malamang gagamitin itong pagkamatay ng vlogger at ibibintang sa mga Duterte at kakasuhan si VP Sara Duterte. May narinig tayong ganyan. Pero alam mo mga kababayan, ewan ko lang kung papayag bang taong bayan sa ganyan. Kasi kita nyo naman, ang bilis na huli nung gunman. Huli ka agad. Ayun nga pinagtataka ko mga katunay. Ako kasi tinanong ko sa sarili ko, parang bakit ang bilis-bilis naman ng pangyayari? Parang nahuli agad yung gunman. Samantalang kapag riding in tandem kasi, kapag wala kang CCTV, di ba? Ang hirap mahuli yan eh. Di ba lalong-lalo na kung hindi identified yung mukha niya. Lalong-lalo na kung hindi siya nasundan ng mga CCTV na nakatanim sa mga kalsada. Di ba? Kasi yung iba nakikilala yung mga riding in tandem, kapag may mga CCTV, kumbaga pag inimbestigan tapos sinundan lahat ng CCTV na pwedeng daanan nung riding in tandem. Kaso ito parang wala naman yatang video na lumabas na sinundan sila para makilala yung riding in tandem. Doon ako nagtaka kasi bigla na lang lumabas na meron agad suspect na riding in tandem na yun nga daw yung bumira. So paano naman kaya nila nakilala? Ibig sabihin, bumira yung dalawang yon nang walang takip sa muka, hindi naka-helmet, hindi naka-disguise or what? Ibig sabihin, lantaran yung mukha nila, ganon? Kasi doon ako nagtataka. Di ba? Kasi kapag mga investigasyon, dapat sinusundan yan eh. Kasi kung mismo doon sa pinangyarihan ng krimen na yon, hindi mo makikita yon. Siyempre, nakatakip pa yung mukha niyan eh. Pag yan, umaandar na, ganyan, sa mga malalayong lugar na pwede nilang daanan, maaaring mag-ano na yan, dun mo na makikita yung identity nila. Kasi di ba, magpapalit ng damit yan. Yung mga nakikita natin ng mga ganyang gawin nila, nagpapalit ng damit, tagubad ng malay, nagpapalit ng motor. Ganun yan eh. Pero eto wala. Walang pinakitang ganun. So, ibig sabihin, parang, alam agad nila kung sino yun? Tukoy agad nila? Parang ganun? Ano yun? Tumampot ka na lang kung sino-sino? hindi natin alam. Baka mamaya kung ano-anong apidabid ang gagawin ng mga nasa gobyerno ngayon at ididiin ang mga Duterte. Kasi kung maalala ninyo, yung kila Las Cañas at kung sino-sino Matobato, ginamit yun para ibangga kay VP Sara Duterte. Pero alam naman natin, pag hindi katotohanan, tataob yan sa ating justice system. Pero hanggang kaya nilang ididiin nila. Kasi kita nyo naman nangyayari sa impeachment ngayon. Mga witness nila, puro basag. Puro tibag. Ika nga, lahat ng kanilang mga witness, talaga namang walang naidudulot na maganda para dito sa prosekusyon. So, totoo yan. Pwedeng gamitin kay VP Sara yan. Gaya nga na sinabi ko kanina, hindi ko alam kung paano nila nahuli yung mga suspects na yon. Diba? Kasi wala naman silang pinakita na ebidensya para hulihin nila yung mga suspect na yon. Siguro kung may pinakita sila na procedure, para procedure pa tawag doon. Kung may pinakita sila na hakbang, kung paano nila nahuli yon, kung paano nila nakilala yon, siguro maaaring maniwala ako. Pero kapag ganyan, na bigla na lang lumabas na eto, nahuli na namin sila, na ganyan lang, na wala silang ginawang pag-iimbestiga na malalim, hindi ako maniniwala. Kasi ang riding in tandem, alam naman natin, hindi yan basta-basta nag-show ng muka. Lalong-lalo na kung mga bihasa yan. Diba? Siyempre, mga bihasa na yan eh. Hindi sila basta-basta magpapakilala ng muka. Dahil unang-una talagang sasabit kung sino man ang nag-utos sa kanila. Ngayon, pangalawa, is maaaring sila mabisto, masundan sila. Diba? Kaya ako nagtataka talaga.
Kaya para sa akin, hindi ko alam kung legit talaga yung nahuli nila ng mga suspect. Kasi kung hindi legit yan, ay 100% pwedeng gamitin laban kay VP Sara yan. Totoo yan. Kasi syempre, sino ba yung binibira ng vlogger na ito? Syempre, si VP Sara. Sino ba yung sinasabihan ng mabibigat na below the belt ng vlogger na ito? Si VP Sara. So, pwedeng isipin nila na si Sara Duterte may gawa niyan. Kasi kita nyo, binibira ni Sara Duterte, baka mamaya nainis si Sara Duterte. Parang galon. No? Maaaring gamitin yung nahuli na yan. Kung sino man yung mga nahuli na yan. Naghahanap na ho sila ng iba pa pong mga gagawin para matanggal talaga at makulong si VP Sara Duterte. Meron pa ngang isa, yung ICC. Hindi nyo ba napansin? Pinapasok sa impeachment yun. Kasi pagdating sa ICC, meron din akong kwento dyan. Mamaya pag-uusapan natin habang tayo po ay nagre-relax dito sa napakagandang view. Ha? So mamaya pag-usapan natin yan, ha? Standby lang kayo dyan. Eto na nga, pag-usapan na natin yung kay Mima. At saka yung plano nila kay VP Sara Duterte. Alam mo, nung narinig ko yun, may narinig kasi ko sa isang lehitimong source. Ito na yung atin ko sa, no? Wow, sarap naman yan, Sir Banat Bay. Sa atin doon sa lehitimong source natin. At sinabi niya nga na yung nangyari kay Mima ay hindi isang aksidente. Ito'y isang planado. Nako. Ito I'm not saying na merong kinalaman si Mima. Wala pong kinalaman si Mima dito. At ako'y gumagalang sa kanyang pamilya at sa kanyang namatay na wala akong kinalaman si Mima dito. Pero gagamitin daw ng ilang tao sa administrasyon, sa gobyerno para idiin si VP Sara Duterte sa pagkahuli nitong pumatay kay Mima. Yung gunman. Di ba nahuli na? Gunman pala, dalawa sila. Gunmen. Yun ang lehitimong kape. Yun, solid. So itong gunman nga na ito, nahuli ngayon at paaaminin daw at para bintangan si VP Sara Duterte. Kasi nga po, wala silang maipukul dito kay VP Sara Duterte. Lahat ng kanilang mga witness ay tibag na tibag. Lalo na yung kanilang pinakapinunong si Matibag. Tibag na tibag daw yung kanilang witness at talaga nga namang lagapak. As in, lagapak po. Kasi sa totoo lang, yung mga kalaban ni VP Sara, yung gusto magpabagsak sa kanya, magagamit yan. Yan nga, gaya na sinasabi ni Sir Banat Bay, pwedeng gamitin yan na panglaban kay Sara Duterte. Kahit na sa ibang dahilan, ibang dahilan, nangyari yung krimen na yun, pwede lang i-switch dyan, papunta kay VP Sara. Pero mga katunay, isa lang ang isipin nyo eh. Diba ako, isipin ko yun eh. Gagawa ba si VP Sara ng isang hakbang na alam niyang pwede siyang pagbintangan? Gagawa ba si VP Sara ng isang hakbang na pwede niyang ikasira? No? Ganun ba kakitid ang utak niya para gawin niya ang krimen na yun? O iutos niya ang krimen na yun? Sa isang tao na bumabanat o bumibira sa kanya? Kung tutuusin, ang tagal-tagal ng binibira ni VP Sara eh. Diba? Kung sino-sino na, kung ano-ano ring masasakit ang sinasabi sa mga Duterte kay Sara Duterte. Diba? Pero hindi niya ginagawa yung bagay na yun. Eto ba ay ibibintang kay Sara Duterte at ikakabit na naman doon sa ginawang pagbabanta daw ni VP Sara sa Pangulo, sa First Lady at kay Romualdez na sasabihin malamang si Sara Duterte yan kasi kita nyo nakakapagbanta siya ng ganon at meron siyang hitman. Ididikit na naman nila dun yan. May posibilidad na sana nga hindi nila idikit. Diba? Kasi kapag ganyan sila kadesperado na talagang gusto mapabagsak si Sara Duterte, lahat, kumbaga take the risk na lahat gagawin natin para mawala yan, para hindi makatakbong presidente at makulong yan. Yun naman talaga ang gusto nilang mangyari. Ang masira din ang kredibilidad niya ni Sara Duterte. Diba? Hindi nga daw umumarka. At nakita natin yan, ladies and gentlemen, sa survey. Hindi lang po trust rating ang umangat kay VP Sara Duterte. Pati talaga yung presidential, sakit daw eh. Balita ko nga doon sa natin yan sa loob ng Malacanang. Talaga daw masakit yung yung pangyayari na yun kasi lahat ginagawa na nila, lahat ng bendalo
lahat ng mga pwede nilang gawin para lang mabanatan at masiraan si VP Sara Duterte ay hindi epektibo. Grabe. Wala. No wonder, di ba? No wonder. Talaga nga namang susubukan nilang gawin ng lahat para matanggal ito si VP Sara Tsaka Duterte. nahihirapan silang papaniwalain ng taong bayan sa mga pinagsasasabi nila, sa mga ebidensyang nilalabas nila para sirain ang isang tao. Kasi hindi naman talaga yon ang nakikita natin dun sa tao na yon, kay VP Sara. Iba ang nakita natin sa kanya. Lalong-lalo na ng mga taga Davao. 'Di ba? Hindi natin nakikita yung ganyan ni VP Sara na ibinibitang si VP Sara magaspang, si VP Sara ganito, na ganito. Ang nakikita natin kay VP Sara, siya ang kailangan ng bansa natin. Dahil alam ko na magiging good leader siya sa bansa natin. Dahil sa pagiging mayor pa lang, nakita nyo naman, no? Doon pa lang sa sinapak niya sheriff, eh. Ang problema niyan, pinapakita nila sa video, yung sinapak niya lang ang sheriff. Pero hindi nila alam ang tunay na dahilan. 'Di ba? Ang alam nilang tunay na dahilan is nagalit si Sara Duterte kasi humihingi ng extension, pero ang tunay na dahilan talaga hindi nila alam kung ano ang pinaghugutan bago niya birahin yung sheriff. 'Di ba? Ganyan sila mapanghusga. Hindi nila muna inaalam lahat. Sa 2028. At ang lahat ng ito, mga kababayan, tandaan ninyo, ay tungkol po sa 2028 election. Oo, lahat naman. Whether you like it or not, this is all about 2028 election. They want to remove VP Sara Duterte Yes. sa presidential race. Ako po, ang lupit talaga. Yun. Sobrang lupit. Kahit yung pagkamatay ng isang tao, ay gagamitin nila para ipakulong si VP Sara Duterte. Ano yan? Parang ang lalabas niyan. Ano yan? Sacrificial lamb? Parang gano'n. Diba? Sakripisyo. Parang yung kay Ninoy, parang gano'n. Para magsiklab ang galit ng mga tao. Diyan ba? Para magsiklab ang ebidensya nila. Kaya ganyan. Parang gano'n. Walang pinagkaiba kay Ninoy. Tsaka dyan eh. Oo. Pagpasensyaan nyo na, no? Yung mga Ninoy supporters dyan. Kasi medyo ihahambing lang natin ng konti. Para madiin si VP Sara, para ganito, gumawa ng ganyan. O, ayaw naman natin magbintang. Malay natin, ibang dahilan. Kasi yun yung naglalaro sa isip namin eh. Para sa akin kasi napakalabong gawin ni VP Sara yan o napakalabong iutos ni VP Sara yung bagay na yan. Kaysa yan ang ipaganyan niya, di bakit hindi niya lang ipaganyan yung mga tao na alam niyang may tunay na may atraso sa kanya at tunay na nakasakit sa kanila. Yung tunay na talagang bigat ang ginawa sa kanila. Bakit hindi na lang yun? Bakit bibiktimahin niya pa yon o iuutos niya yung ganon? Hindi ganon kabobo si Sara Duterte para mag-isip ng ganong bagay. Diba? Gagawa siya nun. Bakit? Ito ang aanuhin ko tapos, diba? Ibibintang sa kanya. Oh. Pag binintang sa kanya, dahil dyan, sinira niya sarili niya. Oh. Di kung makulong siya o managot siya, di yung mga tunay na taong nagwalang ya sa mga Duterte, di na tuwan-tuwa. Oh. Kaya hindi magagawa ni VP Sara yan. Yung mga bagay na yan. Hindi ganun kakitid o hindi ganun kabobo si VP Sara. Para pansinin niya yan. Sa totoo lang. Sabi nga ni Sas, plan B daw yung ICC. Ay, hello po. Sige po. Picture tayo. Okay lang po, okay lang po. Kahit ako, Sir Picture tayo. Banat Bay, So, yun na nga po. nakita kita, magpapapicture ako. Taging komento. Si Banat Bay ba yun? Si Banat Bay ba yun? Bakit iba itsura sa ano? Naka-filter po yun, kaya iba itsura. Kayo naman, samahan niyo sa akin. Ayun na nga, sabi nga, yung kay Sas, yung ano, sabi niya yung ICC, kaya pinasok sa impeachment, malamang yun ang plan B. Pag hindi na patanggal o napakulong si VP Sara Duterte, napatanggal pala sa presidential race dahil disqualified, di ba, na tumakbo. Gagamitin yung ICC. Oo, para saan naman yung ICC? Ayan naman yung mga katarantaduhan naman na talaga naiisip ng mga yan eh. O ididikit na naman, war on drugs na naman, ganun na naman. Talagang wala nang maisip talaga sila na pwede nilang gawin para si Sara Duterte ay matanggal sa presidential race. Yun lang naman talaga eh. 'Di ba? Hindi nila kayang labanan si Sara Duterte ng harapan. Kaya dadaanan nila ng pailalim. 'Di ba? Yun eh. Wala silang ibang pambato kay Sara Duterte. Yung mga dilawan, piglawan,
loyalist, wala silang pambato. Kasi kung meron silang pambato, lahat sila magkakaisa. Kaysa magkagulo tong bansa natin, kaysa lahat mag-away-away pa, kaysa hindi mapansin ang problema ng bansa natin, bakit hindi na lang ilaban si Sara Duterte o sige, ilaban sa eleksyon? Total, alam naman nila, mahina naman. Lagi naman nilang pinagmamalaki na mahina si Sara Duterte, di ba? So, bakit hindi nyo nalang payagan na tumakbo siya sa 2028? Bakit kailangan tambakan siya ng iba't ibang klaseng kaso? Di ba? Kaya nga ako natatawa, meron akong isang nakita. Kakilala ko yun. Post ng kung ano-ano. Dati tinitira niya si Marcos eh. Oo, totoo yan. Tinitira nun si Marcos dati. Galit na galit. Kasi dilawan siya o kakamping. Tapos nung kumampi, ang kakamping, dilawan, sa mga Marcos, binabanatan niya naman ngayon, Duterte, sa mga post niya. Di ba? Tapos nag-comment ako sa kanya. Di ba? Sabi ko, bakit galit na galit ka sa mga Duterte, dati kang dilawan? Di ba dapat nagagalit ka sa mga Marcos kasi ang mga Marcos ang may atraso sa dilawan? Di ba? Sabi ko, paano? Pag ang mga Duterte, naging kakampi ng mga Marcos, ulit. O kung ang mga Marcos, naging kakampi ng mga Duterte. O kanino ka papanig? Kasi ngayon, parang Marcos naman ang hinihail nung nakikita ko nagpo-post na yun eh. Sabi ko, kanino ka papanig? O, kanino ka naman? Di ba? Tapos sinabi ko, paano kaya kung dilawan at saka mga Duterte ang magkasundo? O kanino ka naman? O, hindi siya nag-reply. Para siya tanga. Diba? Yun yung mga sala sa init, sala sa lamig. Wala siyang sa sariling pinaglalaban. Diba? Ito namang isa, yung kay pagkamatay ng vlogger, gagamitin daw naman as plan C kung sakali hindi. Kasi ngayon mukhang biglang yung plano nilang plan B tumatagilid dahil dun sa pronouncement ni Trump. Alam mo, noong una, honestly, medyo hindi ako naniwala. Kasi parang, eto naisip ko talaga to ganun ba kasama ang gobyerno? Para yung pagkamatay ng isang vlogger, ay gagamitin pa nila laban kay VP Sara Duterte. Napaisip talaga ako Ay ko, ganun ba kasama yung gobyerno? Tapos napa-second thought ako. Totoo Alam mo kung bakit? Naalala niyo yung kay Percy Lapid. Di ba? Vlogger din yun. Kay Percy Lapid, ginamit din nila yun. Hindi ko alam kung sinadya nila PRRT. yung patayin si Percy Lapid o ginamit nila yung pagkakataon na yun para matanggal yung balakid nila doon sa BJMP na sa Bucor pala, sorry, not BJMP, sa Bucor, si Bantag, di ba? Kasi remember, dito mo na nakukunik-kunik parang puzzle yan yung nangyari dito kay Bantag, yung pagkawala niya, at napalitan siya, di ba? Bilang Bucor chief. Tandaan niyo yung dating mga Marines na security ni Saldico, sila mismo nagsabi, merong nadideliver, kaya sila dinimanda nung nung taga Bucor Sila nagsabi na meron daw di umano allegedly dinideliver sa kanilang pinagkukuhanan ng pera. Hindi ito dinideliver kay doon sa Bucor. Hindi, pinagkukuhanan daw ng pera doon sa loob. Ibig sabihin, at marami rin naman na ako naririnig na tuloy-tuloy na uli, bumalik na daw yung kalakaran dati doon sa Bucor. So, kung maalala ninyo, di ba, yung pagkamatay ni Percy Lapid, ginamit nila yon. Maybe intentional yung pagkamatay o hindi intentional, but what we are sure is ginamit nila yon para matanggal etong si makasuhan at matanggal to si Bantag. And eventually, nung pagkalis ni Bantag, bumalik na yung kalakaran doon. At isa yan daw, di umano sa source ng kanilang income, sabi ng mga alleged bintang ng mga 18 Marines. Kasi alam naman natin, talaga may Sabi ko natin na si Bantag So, etong kay Mima, nung naisip ko yun, sabi ko, posible. Hindi ko sinasabing pinapatay siya ng gobyerno Pwede, pero hindi ko sinasabi yun. Pero ang sigurado tayo, yung pagkamatay niya, nung vlogger na si Mima, ay gagamitin ng gobyernong ito para idamay ang mga Duterte. Ang lupit, Kumbaga parang espekulasyon yan Maaaring hindi. Di ba ganon? Kasi kahit ako, nagtataka naman ako, di ba? Doon pa lang sa nahuling suspect, nagtataka na Paano nila nahuli yon? Paano?
Ganun ba kabilis? Huli agad? Di ba? Tapos bigla sasabihin, hindi sumuko yan. Yan ang hirap. Sumuko kasi sila. Na konsensya, parang ganun. Sana nga, lahat ng riding in tandem, ganun may konsensya. Kadalasan kasi niya, kadalasan yung mga yan, hindi naman talaga susuko yung mga yan. Di ba? No? Hindi ko malubos maisip yun, ano? Na ganun sila ka-desperate pagdating po sa para lang po matanggal si VP Sara Duterte. Kasi, alam mo, kultura natin tong Pilipino eh. Kaya mga Pilipino, pag usaping pagkamatay ng isang tao, whether sobrang sama niya, bigla bumabait yan eh. Totoo. Pag may mga namamatay-matay sa mga barabarangay, ano sasabihin? Ako, mabait na bata yan. Lagi kong tinutulungan yan. As in, walang kaaway yan. Di ba? Kahit barumbado, kahit tulak, kahit drug dealer, kahit biglang bumabait. Basagulero, hiling makipag-rumble. Yun ang lagi sinasabi, mabait na bata yan, hindi totoo yan. Yan sa mga ano, di ba yung mga nagsasalita sa mga burol, mabait na bata yan. Lahat ng kapitbahay mo, mabait na bata yan. Pero alam naman nila na mahilig manggulo doon. Pero ganun kasi yung kultura natin mga Pilipino eh. Pagdating sa patay, kayang ipanalo ang presidente. Hindi namatay yung nanay nung isa. Nanalo ang presidente yung anak nang walang kahirap-hirap. Alam niyo ba lamang nakakalaban nun? Pero nung namatay yung nanay, aba, walang kahirap-hirap. At talaga nga namang naawa naman ng sambayanan. Oo. Ayan tayo maawain eh. Sino ba yung Napahamak tuloy tayo. Ilang beses na. Dahil dyan sa maawain konsepto ng mga Pilipino. Eto na naman. Tila gagamitin na naman. Diba? Parang sa akin, ang sama nyo naman. I mean, kung may kultura tayong ganyan na galangin at respetuhin na matay kahit magkakaiba tayo ng politika. Ako, hindi ako sumasali doon sa ibang mga vlogger na binabanatan to si Mima. Hindi ako sumasali. Sa totoo lang kahit kasamahan ko pa iba. Ako, ibang pananaw ko pagdating dito. For me, soul is more important than the body. Yes, that body, that mind na baluktot, gago, tarantado, ayan ay nawawala na pag namatay ka na. It's just your soul ang natitira. So, yung soul na yun, hindi mo na dapat yun pinapakialaman. Dahil lahat ng laban na meron tayo ngayon ay in a physical realm. But there is another life beyond this physical realm. Kaya hindi na natin po inaano yan. Tapos na siya. Sabihin, tapos naman. Na yung kanyang whatever mission she has, tapos na. Wala na. Nag-ending na. Naharap niya na yung consequence niya. Kasi inyo naman tandaan niyo ito mga kababayan every one of us has the freedom to do anything, but we do not have freedom from its consequence. Ibig sabihin, malaya tayong gawin ang lahat ng bagay, pero hindi tayo malaya sa consequence nito. And since nakuha niya na yung consequence, whatever consequence it was, so, ginawa it is, mo, parang ganun. hayaan na natin yun. Para sa akin ganun ako tumingin. Hayaan ko na. Diba? Parang ano na niya yun sila na ng Diyos ang bakala doon. Kaya nga hindi ko malubos maisip na yung gobyerno natin ay gagamitin pa yun sa kasamaan. Diba? Gagamitin pa yun para lang ibangga kay VP Sara Duterte. Anong klaseng may puso kayo? Kung gagamitin nila yan, isa ako sa mga hindi maniniwala. Totoo yan. Isa yan. Hindi ka panipaniwala yan. Dahil alam ko, hindi kayang gawin ng isang tao yan. Yung gaya ni VP Sara, hindi niya kayang gawin yan. Dahil alam niyang sa kanya babalik yan. Sabi ni Boy, ba't mo binabanatan yung mga dumalaw? Yung mga dumalaw, ang binabanatan ko, hindi yung namatay. Kasi nga, ang pa-plastic. Ayon, at ating nato ngayon ang video na nagbula kay Pinas News Portal. At syempre nato ngayon natin ang boses at video na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.